Good day, everyone. I want to share a personal testimony of how God's grace and the power of fasting transformed my health. A few weeks ago, I received alarming laboratory results that there was high level of blood and albumin in my urine. This means na my kidneys were in trouble. Fear tried to creep in, but instead of panicking, I chose to fully surrender to God. I committed to a 21-day full fast, believing in His healing power and trusting that He is my ultimate physician. During the fast, I sought not only physical healing, but also spiritual renewal. I spent time in prayer, worship, and deep reflection, allowing God to work in me from the inside out. The journey was not easy. There were moments of weakness, but His strength sustained me. After 21 days, I had my lab tests repeated, and the results were nothing short of miraculous. The blood in my urine was completely gone, and the only trace amounts of albumin remained. My kidneys, which were once struggling, were now healing. This was an undeniable proof that God is faithful and that fasting is not just a religious practice. It is a divine reset for our body, mind, and soul. I am here today, not just healthier, but with a renewed faith in the God who hears our prayers. If you are facing any challenges, whether in health, relationships, or life in general, know that surrendering to God through fasting and prayer can bring breakthroughs beyond what we can imagine. Thank you very much for listening, and to God be all the glory. Hello everyone, I am Aris Lawrence Gabia, isa ko ka-estudyante. Share lang na ako sa inyo kung unsay nahitabos ako sa 21 days fasting. Kabalo na ko dahil ng fasting dati, pero ang ako ay obligation lang siya. Nag-a-appeal ko kay mao ang ginaingon sa ko sa church na mag-fast ko, and mao pong ginaingon sa akong parents. Nag-fast ko pero dili by heart, murag wala sa kuha. Not until nakasabot jud ko atong nag-join me sa prayer and fasting atong December last year. Kapasabot sa ko na once mag-fast ka, it is a way of repentance and mas maduol jud ka kay Lord. Nasabtan pud na ako kung unsay meaning sa 7 days fasting, 14 days, 21 days, and 40 days. Frequent jud kaayo ang atake sa ko sa asthma before ko nag-fast, and dili ko niya na-open sa akong family. When I decided to do the 21 days fasting, sa whole 21 days na ko, wala jud ko gi-atake og asthma even until now. And makita po na ako na mas open ako ila mama o papa, and dili na pud kayo mi nag-away sa akong igsuon. And gi-restore pud ni Lord ang akong body. Hinahinay na og kawala akong ginabati na maglisod ko hinga. Dugay-dugay na sad ko wala nagagamit sa akong maintenance, which is ang akong inhaler. Grabe jud ang breakthrough sa akong life after sa 21 days fasting. Dagag na restore, di lang physically but spiritually. Grabe jud ang breakthrough sa akong life after sa 21 days fasting. Dagag na restore, di lang physically but spiritually. Grasya jud sa Ginoo ang tanan na human ako ning 21 days fasting. Dako jud ang help sa ako ang fasting, aside sa ma-restore akong health. Dili na pud ko slave sa akong self. Mas madunggan ako ang voice ni Lord to do His will, not my will. And I'm blessed nga nasabtan jud na ako ang fasting. Grasya jud ang tanan. To God be all the glory. Hello, good morning. Ako si Michael. Sa walang nakailang, ako kung kuan, tumidapiano man na ay patch sa apang mata nila covered sa magsakay. Last October, nag-suffer ko og kuan, diplopia, or ginatawag nga double vision. No, dili siya ordinary nga double vision ni murag magbulad lang ang duha ka letra babat lahigit ang pagka double vision nako kay kung mag-drive ko ang isa ka karsada is nasa patumbangan
Yang gisa kasada nga akong makita sa mata is na diri sa akong kiliran. No, so duha dit kasada ako makita. No, so mo nang dina reason nga nung nga cover ko sa akong eyes, no. So struggle kayo, busog kayo ng mawad ng pag-isa ka mata kay apektado tanang lihok nako. No, so kung January nag-seminar ang kuan sila Dr. Lee, like invite me dapat and about prayer and fasting. And I learned na dito na sa 21 days na fasting, ma-reset ang imong system, no? So, commit to the Lord nga to do 21 days fasting. And pag-start pa lang sa fasting, I think 2 days or 3 days, changes ako ang eyes. Kay before man dili ko kakita diri sa ako ang right side. But after 3 days of fasting, malihok na nako akong mata towards the right. No, so every day na-improvement sa akong eyes as I do fasting. Until such time nga pagka I think 18th or 19th days of fasting is okay na akong eyes sa small na room. Walay double vision ako makita sa small room. Then, pagka 21st days of fasting, na-feel na ko nga, although nag-break na ko ato, pero pagka night 10 o'clock sa gabi, ma-feel na ko nga, naagi another adjustment nga nahitabo sa kong mata kay ang layo is maklaro naman ako. So, in short, akong vision, sight of vision ako is naglayo na ang iyang range na unlike before nga mga 20 meters na pay double vision do may but itong at ita 21st day of fasting ako pagkagabi to this nag-improve na ako akong distance sa ako sa akong mata. So nagpasalamat ko sa Ginoo, no, during the 21 day fasting kay dili lang diling ang nahitabok sa atong life that na-discipline sad ko. Na-discipline ko sa cellphone, na-discipline ko sa kung anger kay I found out na nakadiplopia ko is because na ako'y anay intracranial pressure nga nahitabok sa akong brain. Ang isa nga reason nga mahihana it's because radiation sa cellphone ko ng anger na ko, ng masakop ko, mo effect na sa mong brain na mo compress ay mong nerve mo na nagkadiplopia ko. No? So, salamat sa Ginoo nga iya kong gihil o balik. All the glory belongs to God. Maing buntag sa tanan. Everyone, I am Christine Joy E. Cardenas, 18 years old, student sa City High. My life before I came to know the Lord, isa ko kakiat na bata na murag walay direksyon sa life. Inom kauban ang mga amigo, mulag naway pananghid, ug ang lala, sige pud og pamalikas. Naabot pud ang time tong pandemic na namatay akong lola ug didto apod ang time na nag-cheat ang akong papa. Kato na feel jud nako ang brokenness ug ang sakit. Mas da-down ko og nalayusad ang loob nako sa among family. Mao to nakaingon ko na, Lord, tagay kog peace og direction sa akong kinabuhi. Mao tong after sa pandemic, gi-answer ni Lord ang akong prayer. Kay iya akong gipaduol sa among silingan na mao ang leader nako karon. Gi-invite ko niya sa Sunday service hantod sa naka-join ko Restoration Weekend tong last September 2023. Dito na ako na-experience kung unsa ka amazing si Lord sa atong kinabuhi. Dito na-experience na ko ang Father's love ug mas nasabtan nako ang meaning sa cross. Pero ang mas nagpastruck sa kuha ang healing the heart. Na dito restore jud ni Lord ang akong kasing-kasing. Ug dito nagsugod ang akong kabaguhan sa akong kinabuhi. Gitagaan ko ni Lord og clear na direction and nagkahinay-hinay pod og restore ang relationship namo sa akong family. And mas na-deepen pa jud ang relationship nako kay Lord. Karon, glory to God, kay part ko sa worship team as vocalist. And nagaserve ko kauban akong mga co-youth.
Naasad mi ongoing na D-group every week sa City High. Kauban ang mga leaders and naga-invite pud mi og mga friends and classmates. So, I am encouraging everyone, especially same sa kuan na youth, na mag-join sa Restoration Weekend to discover God's purpose for your life and for you to experience His holy presence. And ako di si Joy, to God be the glory. Today we will have our bread breaking, and every bread breaking magkaroon jud kog revelation mo na nga ato aning seryosohon no kining bread breaking. The Bible says in 1 Corinthians 11 verse 23, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread." So take note, si Paul ni siya, Apostle Paul, no? Naka-receive siya revelation gikan sa Ginoo kung unsa ang gihimo ni Jesus Christ, no? And of course, gintudlo niya ni sa Corinthians, and of course sa atua na gitudlo man ni Paul pod sa atua, gitudlo ni Jesus Christ para sa atua pod, and himuon pod nato karon tudlo pod namo sa inyo ha. And ato aning himuon seryoso dapat. Amen. And unsa man ang iyang gikuha? Bread. Unsa man ang bread is nag-symbolize siya sa body ni Jesus Christ. And iyang gingon diri sa verse 24, "And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" So take note, ang bread na broken. Pasabot nga ang body ni Christ na broken. And bantayan ninyo ni, gihimo ang bread breaking before gilansang si Jesus Christ sa cross. Sa ato pa, ang brokenness ni Jesus Christ is dili lang dito sa cross. Kay 30 years di ay, gi-example niya, maong niya ako ang body na broken sa inyo ha. Dili lang katong gilatos dito sa cross. Dili lang dito only nga na broken ang body ni Christ, but before sa cross, broken na dahil Jesus Christ. So unsa may pasabot ani, no? Nga na broken ang body ni Lord sa iyahang will before siya na lansang sa cross. Pasabot ana nga ang iyahang baba, ang iyahang mata, ang iyang dalunggan, ang iyang kamot, ang iyang tiil, ang iyang kinabuhi is dili na sa iyang will but ang will na ni Lord. Mo nay pasabot ana nga body na broken ang iyang will for him nga ang will sa Father ang matuman. Kay dili man jud ta niya mabayran sa cross kung ang will niya ang matuman. Kay pwede raman siya mo balik dito sa langit ug mulingkod dito sa iyang throne. Kung ang iyang will ang matuman. Pero ang will sa Father is luwason man ta, that's why ang will sa Father ang matuman. So karon, kung mangalawat ka karon, nagatestify ka nga Lord, ang imuhang will ang matuman. Kining ako ang mata, ang pagbuot nimo ang matuman, dili akong pagbuot. Nakuha ninyo? That's why kung mangalawat ka karon seryosohon nimo, ayaw pataka og pangalawat kay nanuman nay consequences ang pagpangalawat nga wala nimo giseryoso. Naba mo diha. Kay kita tong una, pasagad ra man kag linya nga wa ka kasabot sa imong ginahimo. And at least karon before ka mangalawat masabtan nimo nga si Jesus Christ na broken ang iyang will for the Father's will ang matuman sa iyang kinabuhi. Or unsa ang gusto sa amahan, mao dapat ang imong himuon. Amen. So ayaw og kanang pangalawat kung ang will nimo ang matuman. For example, will ba sa papa nga ang imong mata gamiton nimo sa porno? Dili. So kung gapangalawat ka nya intentionally, gusto gyapon nimo magporno, ginatuman nimo ang pagbuot nimo, dili ang Ginoo. Useless ang imong bread breaking. Nakuha ninyo? Ang imong baba, gapangalawat ka, pero magsige ra gyapon kag pamalikas, dili na will sa Ginoo. Kuha ninyo? Unya magsige kag linya, sige kag pangalawat. Dili jud na mao ang imong ginahimo. And I pray nga karon masabtan na ninyo. Amen? Ang imong kamot,
Will ba na ni Lord nga malulong ka sa sugal? Dili. Nya magsige kag pangalawat. Oh, so say may tabo sa imo ha. Ikaw mo problema, ano man, nangalawat ka nga wala ka kasabot sa imong ginahimo. Nagtestify ka nga Lord, gidawat na ko ni nagtestify ko nga before ko mangalawat, akong gitestify sa imo ha, nga dili na ko magbuot-buot sa akong mata, sa akong kamot, sa akong kinabuhi. Ang imuha ng kinabuhi ang matuman. Ang imuha ng pagbuot ang matuman. Klaro? Naba mo diha? So nagatestify ka karon nga gusto ka mabroken sa imong will and ang will na sa Father ang matuman. In verse 25, in the same way he took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you think it in remembrance of me. So yang gingon diri, this cup is the new covenant in my blood. Sa Old Testament, gipasaylo lang ang mga sala. Every time mag-ihaw sila o karnero, mapasaylo lang sala. Pero sa New Covenant, sa New Testament, katong time na ni Jesus Christ, after niya gibayaran na nga to ang mga sala, wala lang niya gibayaran na tong sala, but sa New Covenant, dili na ka magpadayon og sala. Klaro? Sa Old Testament, gibayaran lang ang sala, pero padayon gyapon sila sa sala. Karon ang blood ni Jesus Christ, gi-forgive ta sa to ang sin, gi-deliver pa ta from sin. Sa ato pa, gilimpyuhan ta niya, gihatagan ta niya pure heart, og sin wala na'y power sa imuha. Dili ka na alipin sa sin ba? Sa ato pa, kung nagkuan ka, bread breaking ka, when you drink the cup, karon ginom ka karon na maihatag sa inyo ang cup, nag-signify sa blood ni Jesus Christ. Tama? When you drink this cup, nag-testify ka nga, Lord, gusto pod ko nga parehas kog batasan sa imuha in regard sa attitude nimo towards sin. Si Jesus Christ namatay para mabayaran na tong sala and para dili na ta magpadayon og sala. Gipili ni Jesucristo nga mamatay na lang kaysa makasala ta og makasala siya. Kung inom ka anak karon, nagdesisyon ka karon o nagtestify ka nga Lord, may pamamatay ko kaysa magpadayon kog sala. Naba mo diha? Lord, ako ning imnon kay gidesisyonan nako nga undangon na nako kining makasasala na akong kinabuhi. Ingon ana ka seryoso ang bread breaking. Dili lang nga kung pangalawat, igora ka nga munganga og mainom. Dili, kailangan jud nga mag-testify ka karon nga Lord, ako ning imnon kay gusto ko maliwat kog batasan sa imuha nga ang sala dili na ko niya ulipon. Nga tagan kag siya bo suyop dayon. Mag-away mo sa imuhang asawa, dili ka magpasaylog isa ka bulan. Ulipon gyapon kag sala, pero gasimba ka, ga bread breaking ka, wa ka kasabot. So it's either na-bless ko sa isa ka pastor niya na siya nga mas gustuhon pa nako nga Lord, kwao na lang ko nimo kaysa magpadayon pa kog sala. Ani day ang attitude nimo sa sin. Gipakamatsan ko nimo Lord para mundang kog sala. Ana po dapat ako ang batasan. Amen. Then iyang giundre sa verse 26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, every time nga mga lawat ka, gina-proclaim nimo o gina-testify nimo ang kamatayon ni Jesucristo. Pasabot nga si Jesucristo namatay sa sala, ikaw po dapat, before mo balik si Jesucristo, ang imong batasan nga, Lord, every time inom ka ni, patay na ko sa sala. Dili na ako magbaday ng pakasala. Mao na nga dapat ma-remind ka every time nga mga lawat ta. Amen? So, kini, mag-continue ang imong testimony, balik-balik na ang i-testify nimo sa Ginoo nga Lord, di na ako magpadayon og pakasasala. Kung nadagma man ka karon, reminder ni sa imuha karon ng bread breaking nga Lord, undangon na nako ni. Kay ngano man dire, yang gingon dire. So karon you by breaking the bread, no, gina-testify nimo nga ang desire nimo karon is to die to sin and to live for God. And to die to the world and to live for God.
Then, iyang gingon sa verse 27, therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kasabot, nung pantayan ninyo, ano? Ang cross, duhang kamot. Tama? Horizontal o vertical. Tama? Di ba ang cross is naay patindog o naay horizontal. Tayan ninyo ni kung mga lawat mo. Before ka mga lawat, una, dapat na-adjud i-assess nimo ang imong vertical nga relationship. Lord, ang imo bang pagbuot akong ginahimo karon sa akong trabaho, sa akong asawa, or pagbuot na ako? Before ka mukaon ana, i-assess na nimo karon ang imo ang vertical nga relationship. Next is i-assess nimo ang horizontal nga relationship. Unsa may pasabot ana? Kamusta imong relasyon sa imong brethren dinhi sa simbahan? Dili pwede mga lawat mo nga dili mo kabalo managad sa inyong mga kauban dinhi simbahan. Kanang supla-supladahan ninyo ba? Kanang di mo managad, naunsa man mo kapangalawat mo nya. Kailangan tama ang inyong relationship with your asawa, igsuon, especially sa mga brethren. Klaro? Nga dapat kung mga lawat ka, kung nakay di ganahan diri simbahan, istoryahon nimo. Mangayo kag pasaylo kung nalain nimong batasan, dili pwede nga mugud-mugutan ninyong matag-usa dinhi, nya nagapangalawat mo. Klaro? Ato ning klarohon kay dili ni dapat i-take light ang pagpangalawat. Napa mo diya? Klaro? So kung naa kay gikasaputan dinhi sa simbahan karon, before ka mangalawat, hangayo kag pasaylo og duolon nimo, sorry kaayo, no. Lain jud ko di ko ganahan sa imuha. No? Napa mo diha? Apil po di mong bana og asawa. Klaro siya makadungog ko na dili ganahan din ni. Hoy. Unsa man mo? Yung nya nangalawat ka. Fellowship with God and brethren. Klaro? Napa mo diha? Then, yang gingon dire, dapat order dapat ha. Vertical and horizontal. Kung naay problema ana nga order sa vertical, kung naay problema sa Ginoo, mga kagpasaylo karon. Lord, wala jud ko nakatuman sa imong pagbuot kay ako ray gabuot-buot. Sorry kaayo, Lord. Then i-check nimo ang horizontal. Hala, naray ko gisaputan din ni akong bana, akong asawa, akong anak. Lord, sorry kaayo, Lord. Thank you kaayo. Kay na-remind na pud ko nga na-prefer nimo mamatay kaysa makabadayon mi sa among sala. Gibayran na nimo. Then, mahimo kang guilty kung naghimo ka og nagkaon ka og bread breaking and iinom ka sa wine. Guilty ka. Then iyang gingon dire, verse 28, but a man must examine jud nimo tarong karon na. Dili lang mo magsigi pangsubo lang diha og pinaspasay nga wala ninyo gi-examine. Examine himself, and in so doing, he is to eat the bread and to drink the cup. And drink the cup. Na siya, kailangan dyan mo i-examine ang imong batasan towards God, Jesus Christ, and right relationship with our fellow brothers and sisters. Tama? Then, 29. For he, bantayan yun na eh. For he who eats and drinks and eats brings judgment to himself. Abi ni mo, makabless ka kung na-bless ka kung nangalawat ka. Dili di ay. Especially kung nakay kaaway din ni simbahan at the same time gabut-buot ka sa imuhang will, dili ang will sa Ginoo. Amen? Klaro na to ni. Mag-bring daw ka og judgment sa imong sarili kung wala ka makapasaylo og dili tama imong relationship sa Ginoo. Karon, unsay nahitabo? Nagapangalawat ka? Unsay nahitabo? Nya nakay kaaway din ni simbahan? At the same time, gabut-buot ka, gaang imong mata, ginagamit ra nimo urot sa cellphone, unsay imong gingon diha? For this reason, kung wala nimo examine karon ha, many among you are weak and sick and a number of sleep. Kay tungod di ay, nga ikaw ray gabuot-buot nga, sige kag pangalawat, dili man pagbuot ni Lord nga magsige kag inom. Gainom-inom ka, magtingala ka, di nakakabangon, weak. Sunod,
sick, nagkasakit na ka. Tapos, ang uban na sa'yo nagkamatay, sleep. Nga naman, magsigig pangalawat, nga wala, gituman de ang pagbuot sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amo na, naluya na ka, wakay kwarta, gihurot man ni mong sugal pod, pagbuot ba na sa Ginoo? Dili. Mo na, pagbuot ba na sa Ginoo, nga magsigig ra kag hinabhab? Dili pod. Sige kag pangalawat. Oh, mo na weak na ka, tapos sick na, alugoy, no. Ang pinakalisod ani, kung ginadisiplina na ka sa Ginoo niya, dili pa ka mo respond, sleep, patulgon jud ka niya. Mo nakita na ako katong uban, daghan na kayo na ako'y kuano, napoy brother-in-law pud na ako. Musupak siya sa ginikanan, pero nagapangalawat. Siya nitabo. Sige supak sa ginikanan. Siya nitabo, nag-weak lang siya kalit. Nigda lang siya karit dito sa bed. Tapos, pagpa-check up na mo, failure ng kidney. Unsa nito po, sayo kayo namamatay. Nga naman, pwede nang alawat ka, pero gahimo gyapon ka sa pagbuot nimo, supak-supak ka sa ginikanan. Mo na, sayo matay. O, mga anak, karon, seryosohon ninyo ang pagpangalawat. Kamo nga mga anak nga naa dinhi, apil pod ang mga ginikanan nga naa dinhi. Kita tanan, seryosohon ninyo. Nga Lord, dawaton na ako imo ang lawas, na broken ka sa imong will, ako pod, broken ako sa akong will. Ako mata Lord, di na ako ni pataka o gamit. Then, iyang gingon diri, but if we judge ourselves rightly, we would not be judged. Dili daw ka i-judge sa Ginoo kung karon before ka nangalawat. Lord, mali ni nga ako ang mata ba? Nasayop, samagod kay Michael. Diba, nalibat iyang mata, nga naman, dili man tama na ang paggamit sa iyang mata. Dili man pagbuot sa Ginoo nga magbuntag ka mag-cellphone. Mao na, niya na siya dire, but when we are judged, we are disciplined. 32, basahan ninyo. Mina mo ni. Atong extensionan ni gamay. But when we are judged, we are disciplined. Oh. Kana di ay usahay na weak na ka, nagkasakit na ka, dinadisiplina di ito sa Ginoo para ibalik na to nga ang will ni Lord ang tumano nimo. And kung kapadayon gyapon ka pakasasala, disiplinahon ka, padadaan ka gamay nga sakit para muundang na ka sa imong ginahimo nga pakasasala. Kay kapangalawat gud ka. Sabda ninyo? Ato aning sabton, many of you are disciplined. Wala na kay kwarta karon nga naman, nahurot man nimong sugal. O nya pagbuot ba na sa Ginoo, dili. Nya nangalawat ka. Oh. Many of you gidisiplina. Ano siya? Grabe ka gracious si Lord, disiplinahon sa ka, unya kung dili jud ka nya magsigig ra gyapon kag pangalawat, patulgon jud kag sayo. Nya kinsa bayo ganahan pod ana nga anak nga patulgon og sayo og apil po ginikanan. Mao ni karon magseryoso ta sa pamamalawat. Mao nang yung ko nga every time mag-share ko aning bread breaking, lahi yang revelation. No, lahi jud. Mana ko Lord, sorry kaayo no. Daghan pa jud ay migwa ni. Di jud ta dapat mapamilyar sa Bible, sa word ni God. Kay everyday mo speak jud si Lord. Pwede niya ihatag ang mga kwan, bread o ato ang wine. So karon atong examine atong sarili. First, i-examine nimo. Lord, ginahimo pa na ako ang imong will o ako ang sarili na pasaylo ako. Mga hitag pasaylo sa Ginoo. Will ba na ni Lord ang imong ginahimo karon? Nahurot na imong oras sa sugal, social media. Nahurot na ang imong oras sa imong barkada. Nahurot na imong oras sa mga gahimo sa mga kanang mga malaway nga ginahimo nimo. Igsuon namatay si Jesucristo para sa tua, na broken ang ato ang iyang will para kita moawat pod nga kita di na ta magbuot-buot. Kung ikaw nagabuot-buot karon before ka mo take ana, Lord, sorry kaayo. Dawaton na ako ni mo ang lawas na nag-remind nga mabroke dapat ko sa akong will, ug ang will na nimo akong tumanon. Kadua, kumusta man ang imong batasan towards sin? Gusto ba bagyapon nimo magpakasasala? O gusto na nimo undangon na ng sala? Before na nimo imnon ang tubig, ang wine, mangayo kag pasaylo kung padayon gyapon na ka sa imong sala. Lord, sorry kaayo. Na-take light na ako ni Lord kining cup, kining imong blood. No. So, Lord, mag-decide jud ko karon nga muundang nako kining mga mangilad na ako nga ginahimo kining sin. And kumusta man ang imong attitude towards others dinhi?
even sa imong bana, asawa, musta man ka sa imong anak, musta may imong batasan. You need to restore that fellowship sa ato ang brethren, kay nga naman, ang giingon diya, fellowship in the blood of Christ. Nga kita, i-value yun nato ang atong relationship sa matag usa. And kung naa ka din ni karon, wala pa nimo nadawat si Kristo sa imong kinabuhi, ako dakang i-lead karon into prayer. Nga imong dawaton si Kristo. Dawaton nimo si Kristo nga siya namatay para mabayaran natong sala og dili na ta magpadayon og pakasasala. And wala kay laing himuon karon, tuuhan nimo nga namatay siya, nga gibayran kaniya sa imong mga sala ug nabanhaw siya para ang sin wala nay power sa imong kinabuhi. And mabanhaw pod ka na nga espiritu nga patay sa imong kinabuhi. And wala kay laing imong karon kung imo daw ikumpisal sa imong baba ug tuuhan nimo nga si Kristo namatay ug nabanhaw, kita naluwas. Sabat ani nga pag-ampo, Ginoong Hesus, ako tikang gidawat na akong Ginoo og manluluwas. Pasaylo ako Ginoo sa tanan akong nahimong sala. Ginoong Hesus, akong itugyan ang akong kinabuhi sa imuha. Salamat kay imo akong gipakamatyan sa akong mga sala ug salamat sa imong pagkabanhaw kay para pod ako mabanhaw sa akong patay nga espiritu ug ang sin wala nay power sa akong kinabuhi. Lord, salamat kaayo. In Jesus' name, amen. So you might take the bread and drink the cup. Padayon tagpasalamat sa Ginoo. Ginoo Hesus, salamat kaayo sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Thank you, Lord, sa imong lawas ug imong dugo nga imong gi-shed for me para ma-remind ko, Lord, na I died to sin and mabroken pud ko sa akong will. And ang will na nimo, Lord, ako matuman. In Jesus' name, amen and amen. Kay may buntag. Salamat sa Ginoo. Kagitagaan ko task karon mo share sa word. Okay? So sa mga first timers sa wala pa kaila, ako day si Maria Hanshin Sambadi Gozum. Ako day ang beautiful wife ni Wendell Gozum. Wow, nabatangan gyud akong beautiful wife kay anak man ta sa Ginoong tanan, so wala gyud pangit. Right. So all of us are beautiful in the eyes of God. So this morning, excited ba ang tanan? Kay continuation niya actually sa gi-share ni Pastor Wen the last Sunday service, which is mga criteria how to avail sa kung gusto nimo magkaroon og highly favored from our God. Tama? So ang gi-share niya last Sunday service is fear of God. But this time, since hapit naman ang Valentine's Day, wow, ang mga bana, andam bang mga bana sa mga Valentines? Alam, si Wendell na ganito bang excited din eh. Alright, so we will talk about love, okay? And which is love from a pure heart. Key verse this morning is 1 Timothy chapter 1 verse 5, but the goal of our instructions is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Starting today, you need to memorize this. This is a powerful message from God. Grabe jud kaayo ka powerful na message. Okay, this is our key verse. Short kayo, dali ra nato ni ma-memorize, okay? A pure heart sees only God in all situation. Faith, kay tuluman ni. Love from a pure heart, good conscience, and a sincere faith. Okay? So before nato istoryahan ang pure heart, we will talk about faith first. Okay, faith is helpless dependent upon God like a branch in a tree. Okay? Murada na siya, ang faith daw nato, always dapat dependent kay Lord. No matter what will happen in our life, kailangan ang ato ang pagtuo, hugot kaayo. Alright? Sabta nato, kailangan ganing dili ka dapat mabuhi kung wala kay pagtuo sa Ginoo. Sama sa pagmata nimo, alingasa ka kung wala ka ka-toothbrush o wala ka kaligo. Tama ba? So it would be like in John 15:5, no, kung ang Ginoo man ang puno, kung
kung kita man ang sanga, mamatay ta na sanga kung dili ta mo connect sa vine, which is si Jesus Christ. Kaya kinsa man si Jesus Christ, puno man siya love, peace, joy, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. So mao ni siya mga prutas na naa sa ato ang Ginoo, dapat ma-avail nato ni. Tama ba? Okay. Since si Lazaro, katumbuhi pa siya, nag-struggle pa siya siyang kinabuhi, si Lazaro, wala pa siya giduulan sa atohang Ginoo. Pero katong time na namatay siya, didto pa ni duol si Jesus Christ. Sama sa ato apod. When moabuta sa atong life na zero na gyud kay ta, Lord, wala tay lifeline. Call a friend, wala gyapon. Zero na jud. Then that's the time God will come to us. He will work on us because true humility is to come 0 point into our life and God will give grace to the humble. Mura siya tubig, asa man mupundo ang tubig sa pinaka mubo. Tama ka pastor, no? Mao di ay dili ta ka overcome sa atong mga struggles o mga problema kay tungod di ay kay wala ta nagrasyahan sa Ginoo. Ngano lamang ta nagrasyahan sa Ginoo because sometimes nagtuot ta na overconfidence kay ta na wala tay mga sala. But in fact, in the eyes of God, daghanda ay tang nahimo na dili maayo na makasakit sa iya, which is wala abi nato na okay lang. Okay ra oy. Kaya ang ato ang way of definitions of sin is ang pagpatay lang og tao mao nay dakong sala. Pero dayon kaniday mga pamakak nato, wala may white lies, walay blue lies, walay red lies. Puro ang pamakak, mao man gyud ni, sala man gyud ni siya. So once you acknowledge na Lord, I sin against you, then you are always helpless, dependent on Him. So pasabot ana na ang grasya sa Ginoo diya katabangan sa Ginoo. Okay? So monaingon din ni, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Balik-balik ko na ko ni para ma-memorize ninyo. Pasabot anang goal na mura gud ka nang sa soccer or sa basketball, or soccer na lang, mas maayo mo ng soccer. Kung magdula kag soccer, wala gina magsige na sila dagan-dagan. Wala gid sila ing goal sa ilang bola is masulod nila dito sa net. Tama? Ing ana po daw, goal of our instruction is love from a pure heart. Okay? So mo ni na unsa man gyud ning pasabot sa pure heart? A pure heart and a good conscience. So nasabtan ba ninyo na ng a pure heart and a good conscience? Maybe some of you, bitaw no unsa din ang pure heart, unsa ba din ang good conscience? Somehow in our life when we read the Bible, ing ani magud ang usually may tabo sa tuwa. Pagbasa nato sa Bible, pag di nato masabtan, o skip lang ta. O next lang. Next apod, nanapod kayo mabasa na verse, ay dali lang. Murag, lisod sa sabton, diri na punta sa laing verse, mag-ambak-ambak ka. Murag ko daw na siya og kanang farmer. Ang farmer dako kay iyang land. Pag plow niya, pag araro niya, pag nakakita siya bato, ay daig bato, ako lang ni siyang kuanon, pasagdan mo, siya na, bulihis lang siya. Next na ang araro, pag uman na po dito na po banda, na po yung mga bato. So dili niya bungkalon ang mga bato-bato. So mo nang gamay la ang land na bilin sa iya ha. Alright? So ang point din ha, somehow kita as a believers or mga nagabasa ng Bible, pag ingana atong batasan, pag mubasa tag Bible, nagaskip ta sa iyang verse, mao na 10 years na ka, 20 years na ka, na Kristohanon na ka, pero wala gyapoy na itabo sa imo ha. Because you skip some principles na very, very important. Sama aning na principle na ni, no? In 1 Timothy 1 chapter 1 verse 5. So this is very powerful. Mao na somehow ako pod no, ing ana pod ko pag dili ko kasabot, mangutana ko. Mangutana ba ko kay Pastor Wendell or mangadto ba ko kay paring Google, kay Maring Miriam, no, or Lord, I pray, Lord, i-connect pagug ko sa mga mighty men, Lord, na maka-explain ani sa ko, You know, we are so blessed. When we have last year, we have the revelations na magkaroon og kanang daily devotional. That was last year, katong time na tawagan ni nag-fasting. Gitagaan mig revelation. Why not study the Word of God? Since baguhan pa lang man ang church. Okay, Lord. Kay dili pa mi into
go into deeper pa sa word, dili pa ming anak kalalom sa word, then here comes, as we study, meditate the word of God, dito na mo nakita, wow Lord, tama yun ang giingon. Many will be deceived kung dili ka mudig sa word ni Lord. In the last days, daghan jud kay deception. Muna, jud kailangan jud ni muna basahon ang imuhang Bible. Muna ang DCIM, that's why naatay daily devo. Verse by verse, English, gibisaya pa jud na. Kumingong kag, dili ko kasabot, itry ninyo, adto mo sa Spotify. Katong ginapakita ganina sa snippets na pag early 5:30 every day. Somehow naalami mga absences pag naay time mga events na wala mi makastudy ni Pastor Wendell. Kaya usually kaming duha ang nag-share din na. Then verse by verse, masabtan ni mo na hinahinay, Lord, sa pasabti pag ko ani, nahuman nami sa Matthew, naa nami sa 1 Corinthians. I challenge you para masabtan ninyo, verse by verse ang word, ma-amaze jud mo sa revelation ni Lord. Kung dili mo makamata sa 5:30 a.m., then why not review? Naaman diya sa YouTube, na sa Spotify, then review. Okay? Because if you have the Word of God, you could change your life because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Magkaroon jud kabaguan ng imong kasing-kasing, magkaroon jud kabaguan sa imong kinabuhi kung sigig kag paminaw sa pulong sa Ginoo. That is Romans 10:17. That's why I always emphasize, kailangan gyud ta mag-study, kailangan gyud ta mag-study sa Word ni God para ang imuhang faith mulalum. I've done my part. Na dili man ko ingon na maging hypocrite na tinuo na kwanjud kanang study jud. But I know in my heart, I also did my part. Dili lalim ang mag-study sa Word ni God. But if you have that gift na easily lang ka maka-receive of revelation, then that's a gift from God. Say, thank you, Lord. But for me, I need to study, lingkod jud ko din na buntag, hantod, usahay, kadlawon pa ko mahuman ana. I study. Because Lord, ingani man ang way para maka-receive ko sa imuha. I accept that challenge, but sometimes, Lord, tagay pag kugres kay somehow, di ba lately, wala ko nag-share karon sa amo ang Daily Devo, kay grabe, nabikil akong likod ba, no, 2 weeks na ni, mag 3 weeks na ni, but I know, kabalo si Lord, if your heart is willing jud ka mo study sa Word ni God, then God will give you more revelation on that. Okay? Muna, in Genesis chapter 1, ingon siya din there is a tremendous power in God's Word. When the earth is submitted to the Word, there is something happen. When God said, let there be light, then there is light. No, nagsubmit ang earth kay Lord. Pagingon, gawas din niya punuan, mga trees, animals, nigawas sila. So, the moment you apply or you read the Word of God, then, naagyoy mahitabo sa imong kasing-kasing that it will produce something. That is the message actually in chapter 1. Maagyoy na ang pasabot sa chapter 1. Naagyoy magbago sa imong kinabuhi kung ikaw mismo nag-study ka sa Word ni God. That's why, minsan din over a period of time, you will be enriched and faith comes in your heart more and more. Okay? So na sa Psalms, sa Old Testament sa Psalms, ingon diri, Selah. Selah in a Hebrew word which means stop and think about it. Okay? Makadungog ka ng Selah, kung mabasa ka sa Psalms na may Selah, pasabot dayana, well, stop and think about it. Kung kay na-receive ka ron na word, well, come on, stop and think about it. Dili man ni siya paspasay. Nakabasa man ka, pero wala po kakasabot. Ang importante, kay nabasa, you need to stop, then meditate, study the Word of God. Then kung sa mga pasabotan ni Lord, dapat masabtan yun mo na before ka mo go sa next. Alright? Mauni din sa Matthew 5:20. For I say to you, that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. No? Kay dinhi ay sa Matthew 5:20 ginatudlo diri sa especially sa verse 21, 22, 23 ingon din sa 21, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. Ngano daw isurpass daw nato ang mga Pariseo ng ilahang righteousness? Why ang pagtuo sa mga Pariseo about the righteousness
is do not commit or do not murder. Di lang ka magpatay og tao. Pero ingon din he, but I say to you, ingon din he, that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court, and whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into fiery hell. So dili lang da ay na kanang mopatay kag tao. One of the reason ngano mopatay ka tao because of anger. Masuko ka. Mao day ni matpadulong jud day kag hell. Kailangan daw ni mo na ma-surprise ang righteousness sa mga Pariseo. Nasabtan nato na point din ha. You need to read the Bible. We are talking about here good conscience. Humana ang faith. Next is a good conscience. No? We're talking about the subject here is about anger. Kaya ingon sela. Think about of anger. Stop. You think about anger. What do you think about anger? Anger diya ang pagsuko nimo mapadulong pud day ka sa hell. Dili lang day ang anger magkaroon ka og diplopia o magkasakit ka. Sama sa giingon ni Michael. Alright? Mapadulong gyud day ka sa hell. Ingon din eh. That's why ingon ni Lord din ha, verse 23, therefore if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, unsa ingon sa verse 24, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. Ingon ni Jesus, ayaw pag-ampo-ampo din ha. Stop praying. Grabe si Jesus, no? Can you imagine Jesus says, stop praying because your prayer will not be answered. Ayaw pag-offer din ha kung naa kay kasuko sa imuhang kaigsuunan. Ayaw pag-serve sa worship, ayaw pag-serve sa media, ayaw pag-usher din na. That's one way of offering your body, soul, and spirit to God kung naa kay kasuko sa laing tao. Stop praying, ingon ni Jesus Christ. Leave your offering. Unahon day nimo, sama na connect ni kay Pastor Wendell ganina sa bread breaking, unahon nimo, mangayo jud kag pasaylo. O pasayloon to nimo ang mga tao na nakasala sa imo nga. Alright? So, mangutan ako, ginabuhat ba ninyo ni ang magpapasaylo sa ubang tao? Somehow, no, naapod din ni siguro karon na basig ugma na lang pasayloon. Kung dili, sunod bulan. Sunod na lang. Sunod tuig na lang. No na mga ingana, mo tong sleep na. You know what? You are a Pharisee if you do that. You don't know the word. That's why kailangan jud nato sabton ang word ni God. Then you do not fear God and you do not respect the word of Jesus Christ here. Kailangan jud nato ni sabton. Ingon din i-leave sa daw nato ang offering. Then stop praying but i-reconcile sa nimo ang mga tao na imong gikalagutan, i-forgive nimo sila, pasaylo nimo sila, ug mga kagpasaylo sa Ginoo. Alright? Ingon mo man ingon din Okay? Why? Ang Ginoo is full of mercy. True enough. Ngano man, ang mga good people, mga bad people, mga wicked people, mga righteous people, makadawat the same og ulan. Tama? Kitang tanan, makadawat manggutag ulan. Grabe ka merciful atong Ginoo. But you will never had the best from God kung naa kay kalagot sa uban. Tung gina-prepare na the best na para sa imo nga dili na nimo ma-receive because of anger. Kaya ingon din na sela. Stop and think about it, about anger. Sela. Okay, this is about good conscience. All right? What do you mean by good conscience? When you feel it's not right, right away. Confess it and then settle it right away. Kung nagtiniil ka, nakatamak ka din na og kanang tunok lansa o nasubsob ang imuhang tiil, imuhang foot ba din na, whatever is that. O sa imong buhaton, tanggalon, of course. Kaya nga naman, kung dugayon pa na nimo ang imuhang tunok sa imong tiil, matitanas ka o mauuna na is magkaroon kag pas.
Same thing with that. Thorns means those people na naka-hurt sa imuha, mga thorns na. Pag dili na nimo tanggalon, mahimo siyang spiritual pus. And that spiritual pus, it will hinder you, your relationship with God. Mo na mingon ka, Lord, kanang i-bless ko, Lord, akong pamilya, Lord, i-bless ni mo, Lord. Daghang ka kagipang ampo sa Ginoo. Well, you know the answer. Remove first the thorn of your feet. Tanggalon to nimo mga thorns na para madunggan ka sa Ginoo. Mao na, ang isa pod ka reason na magkasakit ka, high blood because of anger. Sela. Stop and think about anger. Alright? So, kailangan yun nimo, Lord, ako nang gipasaylo, ako ang bana, ako ang asawa, ako mga anak, ako mga relatives, akong best friend, akong mga kapamilya, kapuso pa din na. The Holy Spirit starting now is talking with you. Naglingkod mo din na, ginaremind na mo sa Holy Spirit kung kinsa to mga tao na inyong pasayloon. Okay? Maunang daghan kayo mga tao, walay katubagan silang pag-ampo. Nganuman, na ay tutuli o na nagka-block sa ilahang ears. That is a dead conscience. Maunang dili nimo dunggan ang Ginoo. Diba mga mama o mga papa, ganahan kay tamaminaw sa itong mga anak? Tama ba? Muna si Hanya, pag eskwela, pag uli na niya, Hanya, what did you do in school? Taghan ka na siya story. Ako po, ganahan, di ko maminaw sa naitabo niya sa school. Even our Father wants to listen on us. Kana mag-pray ka saya, mag-ampo ka, ganahan kaya atong amahan maminaw sa tuwa ana. Pero sa naitabo, na ay mga dead conscience or na ay mga tutuli, na di ka kadungog sa tingog sa Ginoo. Maningong ka, dili lagi ko kadungog sa tingog sa Ginoo. Pero ingon ni John sa Revelation, I can hear God with His trumpet, like a trumpet. Nakadungog man lagi si John. Kusog man lagi ang tingog sa Ginoo, like a trumpet man daw. Faith and a good conscience is very, very important. Dapat butangon na ninyo sa inyong kasing-kasing. Ang imuang pagtuo, ang imuang good conscience din na, importante jud kaayo. That's why, if you hear this recorded message, you ponder again and again. Pangayoon, kung naamo din kung na-bless mo ani na topic, pangayuan ni na link, isend ninyo ni sa mga people, mga friends, relatives ninyo, na gusto po ninyo sila ma-bless. Na mag-pray sila kay Lord, tubagon sila sa Ginoo. Ma-remind sila ani. Why? Because dapat maging habit jud nato. Kita mismo, habit jud nato, paspas kayo ta, mag-humble down. One of the reason nga naman weak ka o slow ka mo humble down. Kana mo say sorry ba? Nga naman. Pangutano ko nga no? P-R-I-D-E. Pride. Mao nang dugay kay ka makasay og sorry. Ug dugay kay nimo sila pasayloon because of pride. So nganong wala may progress sa imong kinabuhi? Because of pride. Unwillingness. Dili ka gusto pasayloon sila. Di mangguga kasabot pas, di mangguga kasabot sa akong situation karon te. Grabe ilang gibuhat sa ako te, grabe. Pila ka years. Later, masabtan nimo nga anong kailangan pa jud nimo pasayloon sila. Why? Isa din ha. Why you have no progress? Ngano dili ka ka-overcome sa imong mga problema? Ngano di ka ka-overcome sa imong mga sin? Why? Why? Because God always resists you. You did not humble down before God. Ang grace ni Lord, grace ang help ni Lord, dili niya mahatag sa imo because of pride. Think of the days that you wasted your life. Supposed to be sa una pa unta ka, daghan kay blessings ni abot sa imuha. Daghan na restore sa imuha. Daghan favor ni abot sa imuha. But nakadungog na ka sa una ani na topic pero bungol ka na ay pass or na itutuli imong dalunggan. Now you are so gracious na nag-invite sa imo, nakadungog na pug ka ani ni topic. Come on. Respond. This year is a year of favor. You need to respond. Gusto man kaya nimo blessing, gusto man kaya nimo favor, then you respond.
No, kailangan gyud ta pinakapaspas gyud ta. Mo say sorry. Kita gyud ang una. Pasaylo ako ngano dili day tama akong heart. No? Ingon gyud ni Jesus, stop praying. Leave your offering there. Come on, settle it first. Mga isag pasaylo din ha. You have to keep the good relationship with one another. No? And here there's a prayer that we ought to pray, Matthew 6:11. Give us this day our daily food. Tanawon nimo diri sa Matthew 6:11, di ba? This talk about our dailies. So ang whole point lang ani is magampo ta adlaw-adlaw. Mao na ato ang Ginoo nagahulat sa atoa na magampo ta. But are we praying every day? Somehow dili ta ka pray because of that confidence na wala mong ko'y sala. Wala ko'y dakong sala. Gamay ra mong dakong sala. Wa ko'y sala karon. You are overconfidence lang. Or naa may pride. If you read that is already opposite in chapter 5, di ba? Kay sa chapter 5, kay ang mga people nakasala sa imo, kari ikaw ang nakasala sa ilaha. So what is the prayer? In Matthew 6, verse 12, it's our daily prayer. Dili ka makaingon na imo ang sala is gamay lang. Or kanang mahinumduman lang nimo na dakong sala, like ang pagpatay, that is conscious sin. Ang sa pa. Pero somehow, ang mga unconscious sin is still a sin. Muna pag-usahay, paglibak, abi na lang nimo ba, na normal lang na, sama usahay ka na, baho na kay kag-ilok, abi nimo, normal na namurag ang okay ra kay sa imo, na baho kag-ilok, pero di imo ang mga kauban da ay nakakuan, bahuan yag ilok, oy. Murag ing ana po na ba, sa mga unconscious sin na to ba, abi na to okay ra nimang libak. Mag-backbite, ang mag-slander. That is unconscious sin ang ginapasabot din na. Are we there? So here, naay connection din he. Alright? Sa verse 12, sa chapter 6 and chapter 5. Kay naaman din he na naay mga people nakasala sa imuha, ikaw karon nakasala ka sa ilaha. Naay connection din ha. Okay? So, the question is, how do you forgive that person? Giunsa nimo sila pagpasaylo? Kay ang prayer baya din ha, Lord, pasaylo ako, Lord. Sama sa akong pagpasaylo sa ako ang mga kauban na nakasala sa ako. Okay? That's the question. But, tinuod ba gyud? Gipasaylo nimo ang imuhang mga kauban din ha? Or nabasig, 99% lang ang imuhang gipasaylo. Naay isa na bilin diya wala nimo gipasaylo. Pwede na imuhang mong mama na grabe kay makatreat sa imo, daog-daogon jud ka makayong ka anak ba jud ko or adopted ba jud ko din he? Or naa ba ka diri gimolest siya ka, gi-rape ba ka din he? Or ikaw ba gidaog-daog ba ka sa imo mga relatives, uncle, auntie nimo, bantay lang jud ka ang kula ka antiya ka. No? Even no na masking patay na imong uncle pero kung kanang uncle nimo naka-hurt sa imo, come on, you need to forgive also. Masking patay na. Kailangan imo gyapon siyang i-forgive. That is the cause of the thorn. Nagkaroon nagpas na kailangan na imo na tanggalon. Manay mga transaksyon na gi-cheat ka, murag unfair man kayo ay naka-feel kag injustice. Gi-abandon ka, gi-reject ka. Grabe ang offense nimo ha. Pwede sa imong asawa, sa imong bana, kapuso, kapamilya. Imong mga relatives, mga ig-agaw din ha. Pwede sa mua ni Pastor Wendell. Kaming duha. Or pwede sa mga leaders above you na mga elders din ni. Come on, you need to forgive them and bless them. Nga naman, kay usually daw, those people who will hurt us, kato daw mga tao na sulod, or kanang, sa tong kasing-kasing, duol sa tong kasing-kasing. That would be in Psalms 55:12-13. It is not an enemy who taunts me, I could bear that. It is not my foes who so arrogantly insult me, I could have hidden from that. Instead, it's you, my equal, my companion and close friend. Kanang mga tao na pinaka-close sa imo, kanang usually ang maka-hurt sa imo ha. Kaya ba nimo silang i-forgive? Kaya ba nimo sila i-bless? Kay dili man pwede na na 99%
Ingon ni Lord, 100% you need to forgive them. Why do I ask that question? Because you are telling God, God my Father, forgive me exactly the same way I forgive this person. If you don't forgive this person, kung napay isa, unsa ang imuhang prayer? Father, please don't forgive me. Kaya naa pa may isa, wala ni mo gi-forgive. Mo na ang prayer ni mo, ana, kung i-paraphrase na ko na, ang pag-ampo ni mo, di ba? Lord, pasaylo ako, Lord. How can God will forgive you kung naapay isa, naapay duha, naapay tulo? Mo na, i-paraphrase na to, Lord, ayaw ko pasaylo dahil, Lord. Kaya dagan pa di ko ikalagot ani nila, Lord. Nakuha ninyo ang point sa prayer? That's the prayer. So, kailangan, Jud ta, i-meditate na tong word. I-paraphrase na to somehow para makasabtan ni mo ba? Kung sa bagyod ning pasabot ani. Mga daghan kay mga Kristohanon, ang nilang prayer, please, don't forgive me. Kaya naapay isa, 1%. Wala pa na ako na-forgive. Okay? So when you stand before God in the final day, unforgiven. Mga kaigsunan, wala na'y hope. Pag mamatay ta, na diya pa ka mo-forgive, no? Wala na'y hope. Karon pa lang buhi ta. Karon pa lang naglingkod na ta, karon din naminaw mo karon sa pulong sa Ginoo. Pasayloan ng mga tao. After you die, there is no hope of forgiveness after that. If you want forgiveness, do it now. If you want to forgive other people, you must forgive it now. Si Jesus Christ, daghan kayo mga prayer requests din hi. Tanaw yung mga prayer requests ha, na 7. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, your daily bread, forgive us our debt, lead us not into temptation, and deliver us. There are 7. But na isa ka request diya, gikuha niya, o giusab niya. That will be in the verse 14, forgiving others. Okay? If, capital I-F, if you forgive others their sin, your Father will forgive you. If you will not forgive others, your Father will not forgive you. Clear? Is it clear? Very clear. No? Grabe, Jud. Black and white ra, Jud. Ayaw ka-wonder, mga kaigsunan, nga no, wala, Jud. Blessing, maabot sa inyo, ha. Kahit man kayong blessing, uy, nga no, asa ba day ka, Lord? Anak ba, Jud, kunin mo, Lord? You miss this principle. Our Father is so gracious and merciful. But you miss this principle, that's why. Wala dyan kay madawat din na blessing. Kaya naa pa man kay kalagot. I've been sharing this for 16 years. Usually ako ang nag-share ani sa Healing the Heart. That's why ang yawa, lagot kay sa kuha. Kay gina-share man ako ni na principle. The devil is not attacking me, but attacking other people. In what way? They're saying negatives about me. Siyempre, ma-hurt yun ka. Ma-hurt yun ka, makadungog ka, ingani si Hanshin. They're attacking me, the enemy. But, I decided, no? Gina-forgive jud na ako ang mga people na ka-hurt sa kuha. Even katupang mo abutay na mamadunggan na ako mga negative, gi-forgive na nako sila. Because I don't want that na ay black ang amo ang relationship ni Lord. Sabta na to? I want everyone, masking patay na, I need to forgive them and bless them. You know, ang prayer mo rara siya phone call. Kana mo tawag ka ba? 'Di ba? Kung naay mo tawag sa imong cellphone, ko ganing dili kay kaganahan tubagong kinsa na ay si kuan man ni si Arnel di ko si Arnel basigan na magpalibre ni di ko tabagan ni mahadlok jud ko ani niya o di kaganahan kitungod sabaan kayo naa kay not good relationship with that person di jud kaganahan mo tubag tama ba ingana pod ang ato ang Ginoo ngano man mo tubag ang Ginoo sa imong prayer ang phone call nimo sa Ginoo Lord nagtawag man ka sa iya ha ay, di na ko na tubagon, kay nga naman, siya nagpasaylo. Di ba niya gipasaylo, yung mama, yung igsuon. Ano tubagon man na sa Ginoo? Kabalo man siya,
sa imong kasing-kasing, nawala ka pa nagpasaylo sa uban. Ngano man niya, tubagon o paminawan ka niya, nakubi. Sama ragyod na sa imong ba, na di ka mo tubag sa mga tao, di ka ganahan. Pero pag ganahan ka, makarelate ba taani ka na ganing mga, for example, na nagligaw sa imuha. Now, remember na ko si Pastor Wendell. Ang yung schedule matawag sa ako 7 o'clock. Paabot na ako sa telephone. Wala may cellphone sa una, no? Telephone. Tapos among telephone, naapo na siya ka ng extension sa room sa kong mami. Naapay sa sala. Siguro doon yun na ako, walay tao sa kwarto sa kong mami. Kay mami naman, no? Extension man. Pagka alas 7 na, yung tawag na ako ang kuhan, no? Tawag na si Wendell. Di ba excited kay ka? Nagatang na ka dito? Tapos pag-ring, isa lang pag ganyan ka-ring, tubag din ka, hello? Oh. Tama? Gusto na ko, anak Lord. Gusto dyan na ko, anak Lord. Pag manawag ko sa imo, tabagidahin ko, Lord. Kakabalo na ka sa pagtubag sa Ginoo sa imo dayon. Pasaylua ang mga tao na naka-hurt sa imo, ha. O ikaw mismo mangayo kag pasaylo. Settle it down. Settle right away. No? Ayaw patugaya, mga kaigsunan. Muna yung din ni 1 Timothy 1:5. A good conscience goes along with sincere faith. Kaning duha na ni, good conscience and sincere faith. Mauni siya ang pathway padulong sa pure heart. Mauni atong next topic about pure heart. Ang pure heart is the ultimate goal of a good conscience and sincere faith. Okay? So, unsa ganitong, what is the difference between pure heart and a good conscience? A good conscience, pag naaking nahimo na mali o sala, makonvict ka, mangayo din kag pasaylo. You confess it right away and ask, Lord, pasaylo ako, Lord. Then, mangayo kag pasaylo sa mga tao naka-hurt sa imo. Ikaw po, mangayo kag pasaylo sa iya, ha? Kaya ang Ginoo nagatanaw sa imong batasan, kung kabalo ba ka magpasaylo. Okay? That is a good conscience, mga nai-action. Pero ang pure heart this time, excited na maminaw, is more than that because Jesus said, Matthew 5:8, blessed are the pure heart, for they will see God. Kana ganing every situation sa imong kinabuhi na hitabo karon, kana mga gipang agian nimo na problema karon ba, dili na nimo sisihon ang tao na na-involved na kundi kabalok ka, na ang Ginoo ang naghatag sa imo ana. Why? For example, katong time na makadungog kog dili maayo regarding about sa Aqua, Pastor Wendell, and everyone in the church. Now I understand. No? Ikaw din nagbuhat ani Lord. So karon nakasabtan nako ning pure heart na ni. No, mas nakasabot ko karon na mas na-love din ako ang mga people naghimo og dili dautan sa kuha. Why? Because it is God's way. It's teaching me now, right now, how to respond. Sama ba sa batasan ni Jesus Christ ang pag-respond nako sa ilaha? Oh, wow, Lord. It's so hard, pero if this is the way, ikaw. Like karon, Lord, grabe, fasting time na ako nahitabo ning sakit, very painful. Dili jud ko makalingkod og dugay, di ko katintog dugay. Kung pwede lang makahigda, usahay mahinguna-huna lang ko, tulog na lang ko perminti ani bi. Pero kabalo ka, when I understood this, natanan di ay si Lord jud ay naghatag aning pain na ni. Then makaingon ko, Lord, what is your purpose, Lord? Ngano man na aning pain diri, Lord? Then you can have that relationship with God. You can ask God why. Then God will tell you. Di ba mas manindot ang imuhang intimacy kay Lord? Instead of pandamay magud ni si Haniel, good ba? Matulog magud ni sa tunga ba? Ako nahulog na nanong kumusta so ni ana na siguro ni akong likod. So I keep on blaming other people. Instead of ikaw mismo mayngong ka Lord, may direct ka na kay Lord. Kuha ninyo, I'll give you a classic example. Genesis 50. Since medyo taas ni, istoryahan na lang na ako ni, inyuhan ninyong basahon dito sa inyong Biblia. Story ni Joseph. Since
Last Sunday service, I think Pastor Wendy already shared about this, the story of Joseph the dreamer. Are you familiar with this? Okay. Sa dili ka familiar, ako i-recap gamay ha. Si Joseph, mauno siya ang favorite son siyang papa. Katong bata pa siya, ang gibuhat siyang mga igsuon, kay gihulog siya sa balon. Pag-hulog sa balon, dili na kontento yung mga igsuon, gibaligya pagyud siya. Karon nahimo siyang slave. Baligya sa Egypt, ang nakakuha sa iya si Potiphar. Alright? Kani si Potiphar, naman siya asawa. Nagustuhan mo na niya si Joseph. 17 years old pa siya ato, pero papalicious. Kana ganing daghang kig pandesal dire. Dili supot ha, dili supot. Puro jud na pandesal na dire. Kanang tall, dark, and handsome. Ala Richard Gomez. I don't know kung makafamilya pa mong Richard Gomez. May ana ba? Ana gid siguro tong asawa ni Potiphar. Wow, papalicious. So mo nang way niya, i-tempt jud niya si Joseph. So after that, no, gi-accuse siya, nag-rape daw siya, then nakulong siya. Diba? 10 years siya nakulong. After that, no, naay naitabo sa iya ha, kay ako na lang i-shortcut. In short, nahimo siyang next ni Pharaoh, kumbaga vice president. Right? Niabot ang time, nagkaroon og famine. And then yung mga igsuon, niadto sa Egypt, kay mangayo og help. Okay? So, mo na unta ang time ni Joseph manimalus yung mga igsuon. Pero, wala niya gibuhat na. Remember, Joseph, he is not a Christian. Wala siya Bible sa Old Testament. Wala pa siya kaila kay Jesus Christ. Wala siya nakabalos sa unsay nahitabo kay Jesus Christ sa Calvary. And ang wala pa yun siya Holy Spirit. Ang naalang sa iya is fear of God. Are we there? Mga itong nagkaroon siyang fear of God, katong pagtet sa iya, sa asawa ni Potiphar, ingon siya, no, dili, wala may nakakita sa ato, dali na, magsala na ta. No, hadlo ko kay na ako'y Ginoo, naa siya din he. See? He saw God, nakita niya ang Ginoo. Naa ang Ginoo din he. Dapat ka mga batanon, dagan batanon dire. Mga batanon na dire. O, napo yun mga batanon isip. Ay, batanon. Sundogon niyo si Joseph. Why, Joseph? Masing wala nagtanaw ang mga mama o papa, magsiskinsa pa din na pag naana mo sa sitwasyon, naana ang temptation, especially mga girls, ayaw jud mo og adto sa kalugar na ngit-ngit na kamulang duha. Kaya daghan kay mudagan ana sa utak sa mga lalaki. Ayaw kahadlok kay mama o kapapa, dapat mahadlok ka na apay dakong CCTV nakakita sa imo ha. Mao na ang Ginoo. Mao na ang giingon ni Joseph. Na ang Ginoo I saw God. Na siya din he. Ama, mao tong time pod ang iyang mga kaigsunan nagrabe gihulog pa siya sa well, gibaligya pa siya. Mao ni basahon nimo sa Genesis 50 verse 17. Ingon siyang papa sa iya. Thus you shall say to Joseph, please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. So unsa ang girespond ni Joseph sa mga igsoon? Instead na manimalus unta siya, mag-revenge na siya, kundili gitagaan pa niya more o grain or bugas ba, humay pa, and then gitagaan niya kwarta. Grabe, why? He saw God. Nakita niya ang amahan. Katong tayo nag-tempt siya sa asawa ni Potiphar. Still, he saw God. Alright? Mura ni makita nimo karon sa Genesis 50:20 ingon din ni, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Mura ni siya
Kani siya old pa ni ha, Old Testament ni Genesis 50. But karon ni sa New Testament, imo ani siyang kaparehas ani siya is ang remember nimo ang Romans 8:28. Diba kay ingon din sa Genesis 50:23, but God meant it for good in order to bring about this present. Nahitabo daw to tungod sa Ginoo. Nahitabo daw to kay Joseph. God meant it good. Pero karon Romans 8:28, God works everything together for good to those who love Him. Whatever mga problems, challenges na hitabo sa atua, pag makita nimo ang Ginoo, dili nimo makita ang circumstances, dili ka magpanic, dili ka mag-worry. Ano man, Ginoo man nimo nakita sa imong problema karon. Na Lord, na ako nagtrust jud ko sa imo, Lord. Your sovereignty, Lord. I trust on you. Sa akong bana, sa akong asawa, Lord, nagtrust ko sa imo. Nakita nimo ang Ginoo. Pero pag wala nimo nakita ang Ginoo, tanan nimo mga problema, mga challenges nimo kinabuhi karon, makita nimo magkaroon kag fear, magkapanik ka, mag-worry ka. Mo na kabiya pod ani ni Pastor Lloyd. Uy, ano yung ana man ang iyang batasan? Instead na, Lord, ikaw jud ni Lord ba? Nganong nahitabo ni? Gigamit lang nimo si Pastor Lloyd para madisiplina ko. Sabi de, wala nimo nakita ang sitwasyon sa imuhang makita na tao na pwede nimong sisihon kundi ang Ginoo makita nimo. Everything together will work good. Tanan mga problema, it will turn good. Pag love nimo si Lord, pag dili nimo love si Lord, disaster ang may tabo sa imuhang ano man. Problema ka, magpanik ka, mag-worry ka, grabe, ma-depress ka, di ka na matulog. Unsa may tabo sa imuha? Come on. Di ka mukaon. Kaysa magkuhan sa imuha, magbantay sa imuha sa mental hospital. Magkasakit ka. Kasi gidibdib nimo, wala ka nag-trust sa sovereignty ng Lord. Nasabtan na to ni, it will turn good to those who love Him. I believe all of us, no? Naana ni sa Genesis 50 verse 20. Karon giusab na po sa Romans 8:28. Imagine mo si Joseph. Wala pa siya Bible. Wala pa siya Holy Spirit. Wala siya kaila kay Jesus Christ. Dili pa jud siya Christian. Sabi, naalang siya fear of God. Naalang na sa iyahad because Joseph saw God. Blessed are the pure in heart. Ingon din na ni Jesus, blessed are the pure in heart, they'll see God. Kung pure imong kasing-kasing, makita nimo ang Ginoo kung unsa man ang imuhang giagian karon. Mailhan nimo usay sulod sa imong kasing-kasing karon. Kung dili pure imong heart, come on, you keep on looking your situation to other people. Sisihon mo si mama, sisihon mo si papa, awayon mo si mama o sayo, awayon mo si papa, imong bana, imong asawa, awayon mo tanan. Kuha ninyo? So that's the difference between good conscience and a pure heart. So good conscience, as you are convicted, you confess it. Ang pure heart is beyond that. Meaning, makita na nimo ang lihok sa Ginoo. A pure heart is one which sees God in every situation. Kaya ingon dia, blessed are the pure in heart. They will see God in every situation. They will only see God. They won't see the evil people. Dili mo makita ang yawa sa ubang tao. Gigamit jud ni siya Ang gigamit jud ni si Arnel sa yawa makaanak ka. No. If pure imong heart, dili ka makaingon gigamit siya sa yawa. Ang Ginoo ang nag-cause ana. Pwede gidisiplina ka. Pwede ginapa-overcome na nimo imong emotion. Kay emotional kay ka. Dali ka mangluod. Dahil ka ma-offend. Kinapa-overcome lang ka, ana. Kaya gani, somehow, matest. Kung tinuod ba dyan ka, mamakak, umutugaan ba kag tinuod? Matest na din ha, kung pure imong heart. How do you know if you have a pure heart? The pure in heart will see God. Daghang kay kog example diri. Sige na, time's up na daw ko. No? Another example din is, John 18:10-11, no? Mo to si Peter. Nakitaan man niya ang Roman soldier. Ang story ani is katong si Peter ba na
katong time nadakpo na si Jesus Christ, iyang giputol ang dalunggan. Si Malchus, no, giputol ang dinggan. Pero gibadlong siya ni Jesus Christ. Si Peter, nakita niya ang Roman soldier, pero si Jesus Christ, nakita niya ang iyang amahan. Mura, gibadlong niya, ayaw putula. Gibalik ni Jesus Christ. Kaya nakita niya sa situation niya, ang Ginoo, ang iyang Father, naghimo atong situation na to. Okay? He says that, mo na nakita ni Peter, yawa sa Roman soldier. Pag makita mong good nimo, yawa ang mga tao, instead na ang Ginoo ay mo makitan, you need to fight. Kaya yawa man. Musukol juga si yawa. Pero kung dili yawa ay mo makita sa Ginoo, di ka musukol. Mo humble down jud ka. Lord, help me, Lord. Lord, pasaylo ako, Lord. Tabangi ko, Lord. Mo ana jud ka. Sabta na to. O 1 Timothy 1:5 says, a good conscience and a sincere faith, but shall not all. No, ingon siya din dili lang ni, kailangan nato ang ultimate goal, love from a pure heart. How can you love people from a pure heart? If you see God in every situation. Every situation, mga kaigsunan, Ginoo ang dapat atong makitaan. Kung sa man ang mga sitwasyon nato karon, dapat Ginoo. You see God. Kita ni Joseph sa nagtempt sa iya ha, Ginoo. Uy, na ang Ginoo. Wala lagi Ginoo diri, kita raman duha. Dili na Ginoo because he fear God. If you're pure in heart, you'll see God. That's why I've learned, grabe, gisa-isa gyud na ako dayon ni, ayun ko Lord. When I surrendered my life 2008, when my younger brother died, my brother-in-law died 2010, when me and Wendell ordained as a pastor 2013, when Wendell's dad died and gave us Haniel in 2017, when my pamangkin died 10 months and Lola died 2019, when my dad died, 2020, ay, umilag ako. When our clinic and school was closed because of pandemic, and when 2023, when God opened this IM, ikaw yung nagkosta ng Lord. I saw God. Kanang ko, Lord, sorry. Kung na may times, di ko kasabot, Lord. Sorry jud kay Lord, kung na may times, marag, mangluod ko sa imo, ha. Marag, sa akin, na aking mga instruction na din ako matuman. Sorry kay Lord. But now, I want to have a pure heart. Everything happens because of you. Because you love me so much. Kaya ingon din Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts. Mo gini usually ginapangawakan nako. Pag naay mga situation na din ako masabtan. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as heaven are higher than the earth, so are my ways is higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Wow, Lord. Yes, Lord. You're sovereign, Lord. You're almighty. Kaya ingon ko, you memorize this verse. 1 Timothy 1:5. But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. But the ultimate goal, the goal of all the teachings, especially when you hear this message, this Sunday service today, ingon din ni that you might have a good conscience and sincere, helpless dependence upon God, which we call faith and a pure heart, which sees only God in all every situation so that you can love everyone. Dapat makita yun ni mga Ginoo para ma-love ni mga tao. Kana mga tao naka-hurt sa imuha, kana mga tao nag-trouble sa imuha, naglabad kayo, kana magperminti ka maglagot, dapat makita ni mga Ginoo sa ilaha. Then you can have a pure heart. This is the meaning of 1 Timothy chapter 1 verse part. And that is the purpose of all that we taught in the Sunday service celebration. So God bless us all. Let us stand up. Just close your eyes. I know this is not an accident for us to hear again His voice.
Ingon ni Jesus, stop praying. Leave your offering there. Settle it first. You need to settle it first. God reminds us, if you keep on calling Him, but if there is unforgiveness in your heart, God will not answer your prayer. Whatever offering you had right now, it's useless. But you need to have a pure heart. Whatever you see right now in your life, ang Ginoo ang naghimo ana. Come on. Close your eyes and ask for forgiveness. Lord, pasaylo ako, Lord. Sama itong nakabalo ko na tanan di ay mga kasakit na hitabo sa ako. Ang Ginoo daay, ang dahilan ato. Pero dili na ko siya makita. That's why I keep on fighting against evil, against devil, against people that surround me. That causes me trouble in my heart, those pains. But right now, God wants to have a pure heart. Gusto sa ato ang amahan, kitang tanan, magkaroon of pure heart. Limpyuhan niya ang atong kasing-kasing. Limpyuhan niya ang atong panghuna-huna. Gusto niya magkaroon ta ang maayong relasyon sa iyaha. Our God is so gracious, loving God. Our Father loves us so much. He wants to bless us. He wants to restore us. He wants to protect us. He wants to give everything. Because we are all His children. Pero gusto niya, kita mismo, ma-acknowledge na to. Apart from Him, apart from our Father, our life would be useless. Nothing, helpless. Come on. If you are here, this is your time to humble down. Ayaw na paghahia ang imong kasing-kasing. Nangatok na ato ang amahan sa imong kasing-kasing. Pasudla ko. Gusto ko magkaroon kog relasyon sa imo. Gusto ko maminaw sa imong anak. Tanggala ang mga tunok sa imong kasing-kasing. Forgive them. When you talk to your Father, dugay na nagulat ang amahan sa imuha. You talk to your Father. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Kung naamay pamilya ni mo diri, duula sila. Kung naman imong asawa, imong bana, duula. Kung naman imong mga anak dinhi, kaparente diri, duula sila. God wants to restore every relationship. Come on, you go with them and hug them. Hugging is one way that you're showing to them that you love them so much. Duula ta imong bana, imong asawa karon if naa dinhi. You hug them, say thank you, say sorry. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to
Thank you so much, Father, for your forgiveness. Thank you, Lord, for your love you've given to us. We felt your presence this morning, O God. Thank you so much, Lord, for your mercy upon us. Salamat, Lord, sa grace na ginahatag ni mo sa amo, Lord. Salamat, Lord, sa strength. Salamat, O God. We love you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.